Paano i-condition ang mga breeder na exotic birds? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. So welcome po sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ngayon po ay panahon na ng breeding season. So simula na po tayo na dapat i-condition ang ating mga breeder ng mga exotic birds. So baka tayo ay meron ng mga ipapanalang, yung mga ibibreed na mga exotic birds o mga ating mga alagang ibon tulad ng mga budgerigar, lovebirds, kakatil, green chikunyor, sun conure, Indian ringneck, Alexandre, African grey parrot, so marami pa po ang iba ng mga exotic birds. So yun po yung mga napapabilang sa mga exotic birds. So dapat i-condition natin ito na ating mga breeder dahil ngayon po ay season breeder na. So narito po ang pangkalahatang gabay. So ito naman po gabay lang sa ating mga baguhan na mga kahabi natin na pinapasok itong larangan ng pag-aalaga ng mga exotic bird, lalo na po sa pagbibreed o yung pagbibreeding o yung pagpaparami. So unang-una po, ang i-consider natin para makondisyon ang ating mga ibibreed o yung ating isasalang na sa kanilang breeding ay yung tamang nutrisyon. Bigyan sila ng balanseng pagkain, angkop sa species nila kasi hindi po lahat ng mga species ay balanse, mga dapat balanse pero angkop yung mga ibabalance natin na pagkain sa ating mga species. Kasi maaaring kabilang dito ang dekalidad na pellet, seeds o buto. Ito yung mga pinapakain natin ng mga bird seeds. Kung angkop, sariwang gulay, sariwang prutas, at karagdagang calcium para sa nangingitlog na inahin. So yun po ang pinakamainam na tamang nutrisyon. So balanse pagkain para po sa kanila. So pangalawa po, yung malinis na tubig. So ito po yung the best at dapat nating laging i-maintain sa ating mga breeder na ikokondisyon. Or kahit hindi ikokondisyon, dapat lagi natin bibigyan sila ng malinis na tubig. Palaging may sariwa at malinis na inuming tubig. So yun po yung ating laging gagawin. Kung maaari, 3 times a day natin papalitan. Kasi minsan nalalagyan sila ng mga poop o yung mga dumi, ng mga kinain nila. So nako-contaminate po yung tubig. So kung maaari, palitan natin at lagi pong sariwa para makondisyon yung ating mga breeder. Pangatlo po, sapat na pahinga. Yun po yung isa sa kailangan natin para makondisyon ang mga breeder. Sapat na pahinga. Karamihan sa mga ibon ay nangangailangan ng 10 hanggang 12 oras na tahimik at madilim na tulog bawat gabi. So, hindi po natin kailangan na laging maliwanag sila 24 hours. So, parang tao din po yan, kailangan din po natin sapat na pahinga or sapat na tulog sa gabi, lalong-lalo na po sa gabi para nakukondisyon yung ating mga breeder. Panglima po, angkop na kapaligiran. Panatilihing malinis ang kulungan at tiyaking komportable ang temperatura at ventilasyon. So yun po ang kailangan para makondisyon natin ang ating mga breeder. Angkop na kapaligiran, tahimik, malinis ang kulungan at komportable po sila at hindi po mainit, hindi po malamig. Parang tama-tama po ang temperatura at meron pong ventilasyon. Ibig sabihin, merong flow ng hangin doon sa kanilang kulungan. Breeding condition. Kapag malusog na ang pares, maaaring maglagay ng angkop na nesting box at unti-unting magdagdag ng unti-unting dagdagan ang protina at calcium ayon sa pangangailangan ng species. So,
breeding condition para sa ating mga breeder. So maglagay na po tayo ng nest box at dadagdagan po natin ang kanilang mga pangangailangan na protina at calcium dahil ito po ang kailangan ng inahin lalo na po sa mangingitlog na pusa. So yun po yung ating eco-condition, yung breeding condition. So pangpito po, regular na obserbasyon. Bantayan ang timbang, gana sa pagkain, balahibo at pag-uugali. Kung may senyales ng sakit, magpakonsulta sa veterinaryo may karanasan sa mga ibon. So yun po, kailangan yung i-condition natin na breeder ay bantayan natin, obserbahan po natin kung ito bang ating isasalang na breeder ay maganda yung timbang, magana sa pagkain, yung balahibo nila hindi yung buwaghag, kailangan shiny, makintab, malinis. So yun po ang mga kailangan nating regular na obserbahan sa kanila. Kung meron po tayong nakikitang sakit or nanghihina ang ating eco-condition na breeder, ay ikonsulta na po natin sa veterinaryo, sa veterinary clinic na maalam po sa ibon. Kasi hindi po lahat ng veterinary clinic ay saklaw nila ang lahat ng mga species. So, ibig sabihin, meron lang po silang specialty. Na iba kasi karamihan sa atin ng mga veterinary clinic ay puro cat and dogs lang. So hindi nila inaalaw ang mga ibon. So dapat doon tayo sa veterinary na may karanasan sa mga ibon. So yun po mga kahabi na dapat i-condition ang mga breeder natin ng mga exotic birds. Tamang nutrisyon, malinis na tubig, sapat na pahinga, ehersisyo at espasyo. So, kailangan din po ito. Angkop na kapaligiran, breeding condition, at regular na obserbasyon. So, yun po ang kailangan natin para makondisyon ang ating mga breeder. So, tanong, bakit kailangan i-condition ang mga breeder na exotic birds? So, bakit natin nga naman kailangan i-condition pa sila? So, ginagawa ito upang maging handa sila sa matagumpay at ligtas na pagpaparami. So, yun po ang dahilan para kung bakit natin kinukondisyon ang ating mga breeder para sila magtagumpay sa pagpaparami. So kaya po natin ikinukondisyon yung ating mga ipapanalang na mga breeder. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit po natin kailangan i-kondisyon ang ating mga breeder. Na unang-una po, mapabuti ang kalusugan. So kaya po natin i-kondisyon ang mga breeder para mapabuti po ang kalusugan. Tiyakin na nasa tamang timbang at walang sakit ang mga breeder. So mahirap po kasing i-breed natin ang ating mga ibon kung hindi natin sila i-kondisyon. Baka tayo lang din po ang mahihirapan at ang mga ibon din po ang mahihirapan sa kanilang pag-breed kung hindi po sila kondisyon. Kung hindi po sila na kondisyon. So pangalawa po, mataas ang fertility. So ito po, napakaganda nito pag na-kondisyon po natin ang mga breeder. Ang tamang kondisyon ng katawan at balancing nutrition ay nakakatulong sa mas mataas na tsansa ng fertilized egg. So yun po. Kasi minsan, akala natin pag nangitlog na yung ating mga breeder ay masaya na tayo. Ngunit pagdating ng ilang days sa kanilang paglilimlim ay hindi po napipisa. So mababa po ang fertility ng kanilang itlog. Ibig sabihin, hindi po maayos yung kanilang pagkondisyon sa kanila. Kaya hindi po nag-success ang kanilang paglilimlim. So kailangan para mataas ang fertility, ma-fertilize ang mga egg, ay tamang kondisyon ang ating gagawin. Pangatlo po, mas malusog na itlog at sisiw. Ang mga magulang na nasa magandang kondisyon ay mas nakakapagbigay ng sapat na nutrisyon sa mga itlog. So yun po. Kaya po kailangan natin i-condition ang mga breeder para mas malusog na itlog, mas mataas ang fertility rate ng mga
nililay nila na itlog para sa mga magulang na magandang kondisyon ay mas makakapagbigay ng sapat na nutrisyon sa mga itlog. Okay po, pang-apat ay maiwasan ang breeding problem. So halimbawa, ang egg binding sa inahin o mababang sperm quality sa lalaki. Ano ibig sabihin ng egg binding? Ito po yung hindi mailabas yung itlog doon sa inahin. So yun po yung ating iniiwasan na mangyari sa ating mga inahin. Kaya ikinukondisyon po natin ang ating mga inahin na mga exotic birds para maiwasan po natin yung ganitong egg binding. At yung quality sperm ng lalaki. So para po maging kondisyon yung lalaki natin na exotic birds para makapagbigay siya ng quality na sperm doon sa inahin at mag-success po yung kanilang pag-breed. So yun po yung ating ikinukondisyon kung bakit natin kinukondisyon para maiwasan ang breeding problem. So panglima po, ma-stimulate ang breeding behavior. Ano ibig sabihin nito? Narito ang tamang pagkain, sapat na pahinga, tamang haba ng liwanag o yung photo period at angkop sa kapaligiran. So, ay kailangan ito i-consider natin sa pagkondisyon sa mga breeder na ma-stimulate ang mga breeding behavior. Karaniwang bahagi ng conditioning ang masustansyang diet, quality pellet, seeds, depende sa species, gulay, prutas, protein ang naangkop. So yun po yung nabanggit natin sa pagkukondisyon ng mga breeder. So ito rin po yung number one na kailangan natin, yung nutritious foods para sa ating mga alagang breeder na ating ikukondisyon. So pangalawa po, calcium at vitamina, lalong-lalo na po sa mga inahin. Dahil sila po yung mangingitlog, so bigyan po natin sila ng calcium, mga vitamins and minerals, mga vitamina na kakailanganin nila. Pangatlo, malinis na tubig at kulungan. So dapat mo maintain natin ang kalinisan ng ating aviary sa ating mga kulungan. Regular na obserbasyon upang matiyak na walang sakit o parasito, ibig sabihin mga parasite doon sa kulungan. Dahil ito po mga parasite, yung mga insekto, ito po yung nakakapaghadlang sa pag-breed ng ating mga breeder. Lastly po, magbigay ng sapat na ehersisyo at pagbabawas ng stress. So yun po ang matinding kalaban ng breeder, yung stress. So kailangan i-condition natin sila. So yun po mga kahabi, hope meron tayong natutunan sa ating pagbabahagi kung paano i-condition ang mga breeder at kung bakit kailangan i-condition ang mga breeder natin. Okay po, para mapabuti ang kalusugan, mapataas ang fertility, mas malusog na itlog at sisiw, maiwasan ang breeding problem, ma-stimulate ang breeding behavior. So yun po yung ating natatalakay sa ating video ito. So kung nagustuhan niyo ito po mga kahabi, yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ngayon po ay breeding season na. August na po, simula na ng ang pagbe-breed. So kailangan i-condition na po natin ang ating mga breeder o yung mga basal breeder natin. Ito na po yung time na makapag-breed po sila. I-condition po natin at maganda po ang magiging resulta pag na-condition po natin ang ating mga exotic birds. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman kung paano natin i-condition ang ating mga breeder. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.